Hello air signs, welcome to Like a Tarot. Alamin natin kung ano ang message ng person mo gamit ang personalized cards. Pero pwede rin magkapalit or ipakita kung ano yung feelings mo. Kasi connected ka sa person mo kaya ikaw na lang bahalang tumukoy. Angels and guides, please guide us. Ano ang reading para sa mga air signs? Ay, pasensya na guys. Ibang card yung nahalo eh. Kuha ulit ako ng ibang card. Angels and guides, please guide us. Thank you. Man. Maiksi yung message pero kuha pa tayo ng iba pang cards. Apat pa yung kailangan natin. Iba ako sa kanya. Mukhang merong person na nakita mo yung totoong kulay niya or pag-uugali. Ang iba naman, ang tinutukoy ay admirer mo. Felony. Ibig sabihin nito guys, merong mabigat na kasalanan ang person mo. Ang ilan sa inyo nakikita mo yung person or nakakausap mo siya. Kaya lang hindi niya tinutupad yung mga responsibilidad. Kung may mali man siya nagawa or may anak kayo. Till death do us part. Ano man ang nangyayari sa relasyon or koneksyon, hindi pa rin nagbabago yung isip mo or pagmamahal. Gusto ko ang relasyon natin dati nung tayong dalawa pa lang. Miss ko iyon. Tingin ko sa mga cards mo, ang ilan sa inyo, merong nagawang mali yung person, pero tumakas. At saka base sa mga cards, ang ilan sa inyo, merong person na nakagawa ng mali, pero malaya pa din. Ngayon naman guys, alamin natin kung ano ang tema, challenge, lesson, patungkol sa love. Sa uli, kukuha ko ng angel number at charms. Alamin muna natin kung ano ang advice pa or kung ano pa yung malalaman natin gamit ang mystical cards. Basahin natin yung meaning ng card na ito base sa booklet. Take time out. Ang ibig sabihin ay para maplano mo ng tama yung mga goals mo sa buhay, kailangan mo na ng maka-refresh ka. At saka kailangan din ng pasensya sa sitwasyon. Clear out the clutter. Ang ibig sabihin ng card na ito ay i-let go at saka palayain mo yung sarili mo sa mga bagong karanasan. Kasi makakamit mo yung kung ano yung para sa iyo. Life is a mystery. Base sa booklet, hayaan mo na yung panahon ang humubog sa iyo para mas marami kang matutunan na magagamit mo sa present at future. Marami ka pang matutuklasan at may experience na mga oportunidad na magpapaunlad sa iyo. Yung mga darating na oportunidad, merong pabor sa iyo at saka meron ding hindi mo gusto. Pero kailangan mo pa rin magpatuloy at magtiwala. Ang reading natin ngayon guys ay para sa tema, challenge, lesson, patungkol sa love. At para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang kaya hindi po magre-resonate sa lahat
kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. At kung kailan mo napanood ang reading na ito, yun ang start ng 1 week reading para sa iyo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Ang ilan sa inyo, hindi mo kayang hiwalayan yung person mo or pinagpapatuloy mo pa rin yung relasyon nyo. May ilang person kasi na nagpapatuloy lang kahit na hindi masaya. Ito yung tema ng reading, the Hierophant, Page of Pentacles in reverse at Two of Swords. Ang tema ng reading ay yung patungkol sa paniniwala mo o pagsunod sa tradisyon o nakagawian. Kaya naapektuhan na din yung pag-iisip mo at saka pag-uugali. Hindi ka kasi makapag-decide kung anong direksyon ang gusto mong tahakin. At katulad ng sinabi ng mga mystical cards, ay hinay-hinay sa mga decisions at saka harapin mo kung ano yung katotohanan. At saka sa mga decisions, para hindi ka magkamali, i-analyze mo lahat, suriin mo. Kung ano yung mas importante, tama at happy na sitwasyon. Sa career naman, ang advice ng mga cards, kailangan ng teamwork. Hindi pwedeng ikaw lang yung mag-iisip para sa trabaho mo. Kasi, ang ilan sa inyo, ito yung magpapastress sa iyo. Kailangan meron ding ibang idea. Mula sa kasamahan sa trabaho. At saka base sa mga cards, may magandang oportunidad na darating sa iyo na mahihirapan kang pagpilian. Kaya huwag agad magdesisyon, humingi ng opinyon ng iba para tamang landas yung tatahakin mo. Kasi sa uli ikaw din yung magdedesisyon para sa gusto mo. At saka huwag ka masyadong mamroblema sa karir mo kasi bawat araw nasusolusyonan naman ito na makakabuti sa iyo at saka sa trabaho. Nakadalawang cards ka na para sa the Hierophant na ang ibig sabihin may person na tutulong sa iyo para magkaroon ng linaw yung mga decisions mo at saka hindi ka naman nabuhay ng walang meaning. Lahat yan may kahulugan na para sa ikakabuti anuman ang sitwasyon mo. Sa mga single, nakadalawang cards ka na magkakaroon ng bagong kakoneksyon. Pero isa sa inyo yung bibitaw, maybe dahil sa hindi pa ready sa relasyon or mas iba yung priority. Ang ilan sa inyo na nasa relationship, may personal problem yung person mo. Pero dahil sa isa sa inyo yung committed at saka happy, yung nagdadala sa relasyon, ito yung nagpabago sa person mo. Lalo na't nagkaroon pa kayo ng baby, mas lalong tumibay ang relasyon. Ito naman yung challenge sa relasyon. Knight of Wands, Seven of Cups, at King of Pentacles. Kung sa una, nagkakaroon ng takot at saka pagkalito, dito sa mga cards na ito, sisimulan mo ng harapin yung mga challenges at saka oportunidad na darating sa buhay mo. Kasi sa totoo lang, marami nang ino-offer ang universe sa iyo. Yung pagkilos mo na lang ang hinihintay. At sa pag-aksyon mo, merong pang long-term na goal na para sa iyo na hindi mo inaasahan na darating. At saka sa mga umpisang card, naisip mo na nga na unfair ang buhay. Pero hindi, kanya-kanya tayo ng panahon at ito yung para sa iyo. Sa financial, ang ilan sa inyo, maraming pagkakataon, oportunidad na darating sa iyo. Merong investment, expansion, increase.
Hindi pang malakihan yung gagawin mong investment or kung mag-start ka man ng negosyo, pero ito yung pinaka-simula. Mapapalawak mo yung kaalaman mo sa karir mo o kaya negosyo. Sa mga single, open ka na para sa relationship. Merong darating na potential person na maybe mas bata siya sa iyo or ikaw yung mas bata sa kanya. Pabigla-bigla ng desisyon nitong person na ito. At saka sa ilang single, pareho kayong may magandang career ng potential person na makikilala mo or makakarelasyon. Ito muna guys, Six of Pentacles. Diba naipaliwanag ko nga sa inyo base sa mga cards na may pang long term ang financial mo. Kasi yung meron ka, isi-share mo sa iba. At saka pagbalik tanaw din ito sa mga naging sakripisyo mo sa nakaraan. At ngayon, ito na yung panahon na lahat ng kailangan mo para maging matagumpay ay alam mo na, nasa sa iyo na. Sa mga nasa relationship, 3 cards yung nagsasabi na maganda yung moment na nangyayari sa relasyon nyo ng person mo. Mas maraming napagkakasundoan kesa sa pagtatalo. Napagtatagumpayan ng mga challenges at saka magtatagal yung relasyon nyo ng person mo. 8 of Wands, 5 of Swords at 2 of Wands. Ito naman yung lesson. Lahat ng effort mo sa past, sa present, may mga magagandang kapalit. At yung mga problemang napagdaanan mo kung iisipin mo ay temporary lang. At saka, natuto ka na. Haharapin mo na yung mundo ng walang takot sa kung ano man ang magiging resulta or dating sa buhay mo nito. At wala na ding hiya na pakiramdam sa iyo. At dahil sa magandang behavior, yung challenges at darating pa na challenges ay malalagpasan mo. Sa kalusugan, ang ilan sa inyo, sinisikap mong labanan yung sakit na meron ka. Ang ilan sa inyo kung 5 days or 1 week hindi pa rin tumatalab yung gamot na iniinom mo, kailangan mong sabihin sa doktor mo. Huwag mong tiisin. Pero kung wala pa rin talagang pagbabago, kailangan na ng second opinion. Pero kapag herbal yung iniinom mo, medyo matagal yung talab niyan. Ang ilang single, ang tagal mo nang naghahanap ng pangmatagalan na relasyon. Ang ilan sa inyo, maiksi lang yung nagiging relasyon mo, naka-2 cards ka na. Pero ang potential person ay nasa malapit lang. Pareho kayo ng kapalaran na hinahanap yung the one. Yung nakaraan ng potential person ay may betrayal. Itong card na 10 of Cups, pangalawang card na ito para sa long term na abundance, prosperity, or happiness. Patungkol man ito sa career mo, sa negosyo, o kaya sa love life. Diba nabanggit ko nga sa inyo kasi nga pinakita ng mga cards na ito na yung panahon mo. Ang ilan sa inyo na nasa relationship ay maayos nyo ng person mo ano man ang problemang pinagdaraanan. Ang ilan sa inyo ang matagal nyo ng pinagtatalunan ay betrayal or panlilin lang. Kailangan yung parehong malaman kung ano yung totoong problema sa relasyon at kung paano ito mareresolbahan. At yung pagiging tapat sa feelings, yun yung makakaresolba sa problema. 2800,
Trust the process and follow the path that leads you in the right direction, knowing that your guardian angels are by your side. Good luck to you as your efforts to bring your thoughts to life and you are on the right path. Ang ilan sa inyo, syempre, dahil na rin sa away-bati kayo ng person mo. At saka nakikita mo walang pagbabago sa kanya, wala ka rin tuloy naging choice kundi mag-goodbye sa person mo. Ito naman yung charms, kukuha lang ako ng konti para malaman natin kung ano pa yung pwedeng sabihin sa'yo ng guides. I-zoom in ko lang guys para mas makita mo ng malapitan. Ang unang word ay pet. Mukhang mahilig ka sa mga hayop or meron ka na talaga alaga. Sincere. Ito yung gusto mo sa relasyon. Treasure. Siyempre hindi lang naman yan patungkol sa bagay, kundi sa feelings. Cook. Mukhang ang ilan sa inyo magaling ka magluto o yung person mo. Ang ilan naman ay loving, yung relasyon mo or connection sa kapwa. Break up, kasi may mga cards na nagpakita ng hiwalayan. Pangalawang word na ito. General reading ito guys, pero ito yung nangunguna sa 12 na zodiac. Maybe ang ilan sa inyo, yan yung zodiac ng person mo or zodiac sign mo. Maybe ang ilan sa inyo friendly ka or yung person mo yung friendly na person. Ang isa pang zodiac ay Aries. Yan yung dalawang zodiac na nangunguna para sa 10 natira pa. Ito naman yung next charm, Elephant. Swerte ang ibig sabihin nito. May growth, may prosperity, at saka progress. Ang next charm ay Bee. Pangatlong word na ito para sa communication at saka teamwork. Pangatlong word na ito para sa love, communication, at saka pagkakasundo. Ngayon naman guys, alamin natin kung ano yung mga letra na ipinakita. Ilan lang yan sa mga letra na ipinakita para sa reading na ito. Ikaw na lang umalab kung meron ba dyang letra ang name ng person mo.